How to draw eyes using crayon. So ngayon guys, tuturuan ko kayo paano magguhit ng mata gamit ang Crayola. Daming nagsabi sa artwork ko na to na gawa daw to sa AI or edited ko daw. So ngayon, ipapakita ko sa inyo paano siya gawin. Gamit lamang ang simpleng Crayola. So para sa skin tone guys, gagamitin ng tatlong kulay. Dito sa bandang ibaba ng mata at sa bandang taas. At sa eyeball naman, gagamitin ng dalawang kulay, yung black at white. So ngayon guys, tuturuan ko kayo paano mag basic shading. Yes guys, dito sa skin tone pati sa eyeball kasi may iba-ibang technique guys eh. Dito tulad sa mga colored pencil at sa oil paint. Iba kasi ang crayon. Una guys, dito sa skin tone, gagamit tayo ng yellow ochre to siya guys. Gagawa tayo ng first layer or base tone. Huwag mo nang gamitan ng matinding pressure. Pagkatapos, patungan mo ng brown to siya guys. So, same pa din, walang matinding pressure yung paghagod ng crayon kasi yun yung tendency na magkabiyak-biyak yung crayon. Pagkatapos, ito yung flesh guys. Ito yung ginagamit ko sa pag-blend ng dalawang layer. Yung brown at yellow ochre, ito yung ginagamit kong pang-blend, yung flesh. Circular motion yung pag-blend guys. So, dito guys, balik tayo sa dating proseso. Patungan ulit natin ng yellow ochre. Pero ngayon, bigyan mo na ng konting pressure para mas lumitaw yung kulay niya. At sunod, patungan mo ulit ng kulay na brown. Same pa din. Medyo gamitan mo na ng kaunting pressure sa ikalawang beses mo na paggamit ng brown. So, ito niya yung resulta guys sa basic shading sa skin tone. So, ngayon, tutungo na tayo sa basic shading din sa eyeball. So, gagamit lang tayo ng isang kulay, yung black. So, same pa din, gagawa tayo ng base tone. Always remember lang guys na pag may highlights yung kukulayan nyo sa eyeball, wag nyo lang siyang isama sa pagkulay. Kasi wala mga highlights pen or pencil na gumagana dito sa crayon. So, di ko lang alam kasi wala akong ginagamit. So, dito, gagawa natin ng second layer. So, sa second layer, always remember na pag mag-apply ka ng mga second layer gamit yung crayon, dagdagan mo ng kaunting pressure. Sa first layer lang or sa base tone ka lang gagamit ng medyo walang kaunti lang yung pressure. So, ganito ang magiging itsura niya guys after natin magawa yung second layer. So, dito, gagawin na natin yung final layer. So, dito guys, gagamit na tayo ng matinding pressure para mas lumitaw yung pagkaitim niya. Kasi eyeball yung gagawin natin, so mas maganda yung mas maitim. Marami ako nakita sa comment section na mas pangit daw yung crayon gamitin kasi namumuo or nagkabiyak-biyak pag ginamit nila sa kanilang mga commission or portrait. So, ang nakikita kong dahilan doon guys, bakit nagmumuo or nabiyak-biyak yung mga artwork nila gamit yung crayon. Kasi first layer pa lang, ginagamitan nila na kaagad ng matinding pressure yung paghagod ng crayon. So, namumuo talaga siya or nakabiyak-biyak. So, tapos na tayo sa basic shading sa skin tone at sa eyeball. So, gagamitin natin yung natutunan natin sa actual drawing na. So, ang una natin gagawin guys is yung eyeball. So, gagawa na tayo ng base tone para sa eyeball. At always remember guys, yung pag may highlights yung eyeball nyo na ginuguhit, wag nyo lang isama sa pagkulay pag gamit nyo ang crayon. Kasi alam nyo, walang masyado mga highlights pen or mga labes na gumagana dito sa crayon. So, pagkatapos nating magawa ng base tone yung eyeball, isusunod natin yung skin tone. So, gamit yung yellow ochre, gagawa tayo ng base tone para sa skin tone natin sa paligid ng mata. Ang sikreto lang talaga guys, para makagawa ka ng magandang layering sa crayon is yung wag ka munang gumamit ng matinding pressure pag base tone pa lang or first layer. Example, base tone pa lang yung ina-apply mo, gumamit ka lang ng mga nasa 1% ng power mo. Then pag nag-a-apply ka na ng second layer, gagamit ka ng nasa 5% ng power mo. Pag nasa final layer ka na, gagamit ka ng nasa mga 30%. Ganun lang yung pattern guys. Dito guys, gumamit ulit ako ng yellow ochre para sa second layer ko. Pero this time, ginamitan ko na siya ng kaunting pressure at yung mga dark area or mga dark parts, doon ko nilagay yung matinding pressure sa second layer para mas lumitaw yung shadow niya, para mas makita ko kung saan ko gagawin yung shadow. Kasi isa yung shadow guys na magdidikta kung realistic ba yung drawing mo o hindi. Kasi kung mali yung shadow mo, magmumukhang flat yung drawing mo. Kaya dito pa lang sa part na to guys, nilulocate ko na kagad yung mga shadow. Kasi sa dito na part, malabo pa yung shading mo, makikita mo pa yung mga sketch mo at malulocate mo ng madalian yung mga shadow mo kasi nandyan pa yung mga grid lines mo at yung mga sketch mo kung saan mo nilagay yung mga shadow. Pagkatapos mo malocate yung mga shadow mo, dito ka na gumamit ng kulay na brown at
gagamitin mo to sa mga parts na darker parts tulad dito sa bandang ilalim ng mata, dito sa may kilay na banda, at dito sa mga wrinkles ba tawag dito, yung dito sa may eye bags guys ba. Basta doon sa mga darker parts, doon mo yan gagamitin yung darker color tulad ng brown. Pagkatapos nating ma-apply yung yellow ochre para sa first layer at brown para sa second layer, balik tayo ulit sa eyeball at gagawin natin yung second layer para sa eyeball. So, ganun pa rin guys, kaunting pressure lang para sa second layer at huwag nyo lang isali yung mga highlights pag may highlights. Huwag nyo munang i-blend yung yellow ochre at brown para sa skin tone kasi mahirapan kayo mamaya kung i-blend nyo na siya kaagad bago tayo gumawa ng second layer sa eyeball, kasi mahirapan tayo sa transition between eyeball at sa skin tone. Uunahin muna natin yung eyeball guys. So dito, gagawa na tayo ng final layer para sa eyeball. So gagamitan natin siya ng medyo may pressure na siya guys para mas lumitaw yung pagkaitim niya, kasi mas maganda diba pag maitim yung eyeball, lalo na pag maitim yung reference na ginagaya mo. May nakita din ako sa comment section na paano ko daw pinapaitim ng todo yung eyeball gamit lamang Crayola. Kasi siguro sa kanila malabnaw or di masyado maitim yung pagka-shade nila gamit yung Crayola sa paggawa nila ng eyeball. So ganito lang yung ginagawa ko guys, layering. So first layer, di masyadong pressure para makadagdag ka pa ng another layer, at sa final layer ka na gumamit ng matinding pressure para mas lumitaw yung pagka-itim niya. Dito guys, ginagamitan ko ng brown sa paligid ng mata or sa eyeball para mas maganda or smooth ang transition between eyeball at dito sa bandang puti ng mata, kasi pag smooth yung transition between shading, mas maganda yung kakalabasan na portrait mo. At isa din yan sa nagbibigay ng realistic sa mga drawing mo. So saka pa natin i-blend yung ginawa nating skin tone kanina guys, after nating matapos yung eyeball. So gagamitin na natin yung kulay na flesh sa pag-blend ng mga color sa skin tone. So napaka-importante nitong flesh guys, kasi ito yung magsisilbing blending tool mo pag gumamit ka ng Crayola. So makikita to siya guys na sa 36 na kiddie crayon at meron din siya sa 24 na kiddie crayon. At yung yellow ochre at brown guys na ginagamit natin sa skin tone, available siya guys sa 36, meron din sa 36 na kiddie crayon, at sa 24 meron ding yellow ochre. Kaya kung 24 na kiddie crayon lang yung available dyan sa inyo, so okay na din yan. Pero mas maganda kung 36 yung mabibili mo kasi mas marami kang kulay na pagpipilian kasi 36 color eh. So after ko ma-blend yung yellow ochre at brown guys gamit yung flesh, ina-applyan ko siya ng kaunting white sa mga highlights part lang. At gumagamit pala ako ng brush guys pangwali sa mga crayon dust kasi nakakasira yan sa portrait natin. So tulad ng tinuro ko kanina sa basic shading sa skin tone, after nating ma-blend yung yellow ochre at brown para sa first layer natin, ina-applyan ko ulit ng yellow ochre para sa another set of layer. Para ang purpose nito guys, para mas lumitaw o lumabas yung kulay ng yellow ochre na gagawin natin sa skin tone, kasi yung kaninang first layer blend natin gamit yung flesh, medyo nawala yung kulay niya kasi parang medyo kumuspaw siya. So dito guys, ginagamitan ko siya ng tangerine na kulay. So optional lang to siya guys kung gagamit kayo nito na kulay, kasi nakikita lang to sa 36 na kiddie crayon. So kung wala kayong 36 at 24 color lang yung available sa inyo, pwede rin namang yellow ochre lang yung gagawin nyo dito sa, gamitin nyo dito sa bandang puti ng mata. Pero mag-ingat kayo, wag nyo masyadong diinan or gamitan ng matinding pressure yung paggamit ng yellow ochre dito sa bandang puti ng mata, kasi medyo maninilaw siya, so pangit siya tingnan. Mas maganda tong tangerine guys kasi parang mamula-mula yung effect niya, so parang may dugo siya, so parang realistic, di ba? Matapos ko ma-apply yung tangerine na kulay dito sa bandang puti ng mata, saka ko palang ginagamitan ng yellow ochre pangdagdag ng kulay dito sa bandang puti ng mata para mas realistic siya tingnan. At pagkatapos, biniblend ko siya gamit yung flesh na kulay. So, ang flesh talaga guys dito sa crayon, ginagamit ko lang siya pang blend ng mga kulay. At minsan gumagamit din ako ng
kulay na puti pang-blend, pero kadalasan talaga ginagamit ko yung flesh, yung ginagamit ko pang-blend ng mga crayons. So after nating ma-apply yung yellow ochre kanina guys, medyo maputla pa siya no. So a-apply natin siya ulit ng brown. So another layer naman to para mas maganda o para mas lutaw yung shadow na gagawin natin. So gagamitin natin yung brown pang darken sa mga dark part sa shadow. So dito sa bandang may piloka. So mas maganda dito guys kung sasabayan mo yung agos ng shading or yung nature ng skin tone ba. Basta di ko ma-explain. Nagkahirap-hirap na ako sa kalisod-lisod nito. Paano ko ba to explain? Example guys ba, kung pa circular yung pattern ng skin tone, so circular din yung pattern ng shading mo. Ganun yung ibig kong sabihin ko. Example, if spiral, so sabayan nyo lang yung pattern or nature ng skin tone sa reference mo. Yun din yung pattern ng pag-shading mo. Gets nyo ba? Patapos natin ma-apply yung brown guys para sa mga darker parts, gagamit tayo ng black para sa mga piloka. Diba buhok yung piloka or sa ano bang tawag dyan, kilay. So mas maganda kung black yung gagamitin natin dyan na pang kulay. Kasi kung mas dark yung ginagamit mong kulay sa mga darker parts, mas maganda guys, mas lilitaw yung portrait mo. So dito guys, nag-add ako ng another color, earth tone ang tawag nito guys. So nasa 36 na kiddie crayon lang to siya nakikita guys. So if wala kayong 36 na kiddie crayon or hindi available sa inyo, pwede nyong isubstitute yung brown at saka black. So gagawa kayo ng manipis na layer ng brown at manipis na layer din ng black para pang add-on kung di kayo kontento sa pagka-dark ng skin tone. Pero wag nyong i-blend yung layer ng brown at saka black kasi napakapangit ng kulay na yan pag in-blend nyo gamit yung flesh. Kaya if may black sa layer nyo guys, wag nyong i-blend gamit yung flesh. Dahil umabot ka dito sa dulo guys, ituturo ko sa inyo yung sekreto kong pang highlights na ginagamit ko sa mga crayon portraits ko. At gumagamit ako ng acrylic pen sa paggamit ng mga highlight sa crayon portrait ko. Dito sa paggawa ko ng highlight gamit yung acrylic paint guys, ginagawa ko rin siyang layering kasi kita nyo naman sa pag-apply ko dyan guys, di pa siya masyadong kita diba? So need pa niya ng another layer para mas lumitaw yung highlights niya. Siguro nasa mga 3 to 4 yung layers na ginawa ko sa mga highlights para mas lumitaw yung highlights ko. Pero dito sa tutorial na to guys, di ko na pinapakita yung layering na ginagawa ko sa highlights kasi napakahaba na ng video natin. So, pero sa actual na commission ko guys, umaabot ako ng nasa 4 na layer sa paggawa lang ng highlights. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo.